Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Tore gagamitin sa pin down sa Duterte allies. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong sinasabi nating gagamitin si PNP Chief Tore, no? Sa pag-pin down sa mga Duterte allies. Dahil po sa balitang ito, eto mga kababayan, Harry Roque pinaaresto na sa PNP sa Interpol ayon kay General Torre. No? Pinaaresto na ng PNP sa pangunguna ni General Torre si Atty. Harry Roque sa Interpol ayon kay General Torre. Nakikipag-ugnayan na ang PNP upang maaresto na siya Atty. Harry Roque. Hindi umano dapat ito malayang nakakapunta kung saan-saan at dapat maibalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng Interpol. So, ito po ang I think this is the expertise no of General Torre, no, to pin down Duterte allies. Biruin nyo, hindi lang allies, pati talaga si former President Duterte na pin down ni Torre. Unang-una si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Yung paglusob sa QOJC compound. Pangalawa po dito kaya former President Duterte at ngayon dito kaya Atty. Harry Roque. At hindi lang po yan, no? Kaya nga ito sinasabi na nakukonclude natin na ito talaga ang mission ni General Torre. Ito pa po ang balita mga kababayan, no? Mula po sa Inquirer.net 3 hours ago. In case you miss it, Torre, PNP has plans if ICC issues arrest order for De La Rosa. Mukhang Torre PNP has plans if ICC issues arrest order for De La Rosa. So yan mga kaubayan, no. So, handang-handa no ang ating PNP chief to arrest Senator-elect De La Rosa kung mag-order na ng arrest warrant ang ICC. But take note mga kaubayan, everyone knows na hindi po tayo membro ng ICC. Di ba? So, paano nila arestuhin? Igagaya nila kay former President Duterte. Yung illegal arrest kay former President Duterte, ganun din ang gagawin nila kay Senator-elect Bato de la Rosa. So yan siguro no ang mission, no. Maybe also the tawag diyan pag unang panunungkulan, di ba? Tawag diyan basta utos ng pangulo, no? Maybe that is also yung utos ng pangulo na sinusunod lang ni Torre. Ops, Torre, PNP Chief Torre, mag-focus ka dito Dito ka kasi magaling Ikaw lang ang nakagawa niyan, di ba? Ikaw lang ang nakagawa niyan kaya mag-focus ka dito. Okay? Ipindon mo lahat ng mga Duterte allies, lagot na. Di ba dapat ang pulis, mga kabayan, ay para sa bayan? Anyway, nakadepende rin yun sa Commander-in-Chief, di ba? So, tingnan na lang po natin kung ano ba talaga ang misyon ni Torre sa pagiging PNP Chief niya. So, yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Ano po ang nakikita nyong tunay na misyon ni Torre sa kanyang pagiging Chief PNP Chief PNP mga kabayan, alright? Eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. First Lady Lisa Marcos
affirms Sunday Family Day. Nako naman talaga. Oh. First Lady Lisa Araneta Marcos was 100% supportive of the pronouncement of the President Ferdinand Marcos Jr. in promoting Sunday as the official day of the family. No ifs, no buts. Siyempre, kapag kayo po, no, kapag kayo po ay nakakaangat-angat sa buhay at walang ibang problema, no? Talagang Sunday is always a family day, no? Hindi mo na kailangan inano yan. Hindi mo na kailangan isaksak sa utak ng Pilipino that Sunday is a family day. Ang problema lang kasi mga kabayan, na hirap po, no? Hirap po makaahon ang ordinaryong Pilipino. Kaya kahit Sunday, kahit linggo, todo-todo pa rin po sa pagkayod ang ordinaryong Pilipino, no? Kaya itong sinasabi na, well anyway, no? Sa iba, pwede, kung kaya nyo, talagang ang Sunday po ay a family day. Pero, wag naman ganun. Wag naman no ifs, no buts. Diba? Meron po kasi mga dahilan kung hindi po hindi po nagiging family day ang Sunday. Marami pong dahilan yan, mga kababayan. So, wag po natin ipilit kung hindi kaya, di ba? Siguro sila, kasi sila, mayaman naman sila, may kaya na sila, di ba? Marami na silang pera. They can always say, Sunday is family day. Even every day is family day sa kanila. Marami naman silang pera, di ba? Oh. Kaya yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sinasabi ni First Lady na Sunday is family day? Ano yan? Gagawin yung batas yan? Hindi pwede yan. Maraming Pilipino maapektuhan kapag ginawa yung eto opinion ko lang to kung gagawin yung batas yan. Di ba? No? Hindi pwede yan sa mga Pilipino. Masisipag ang mga Pilipino. Survival mode tayo ngayon eh. Napakamahal po ng ng mga bilihin. Tapos ganyan pa ang nyo. Di ba? Anyway. Ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin ito. No? Eto. Hindi ka lang bastos at say cheese. Duwag pa. Walang bayag, walang respeto sa konstitusyon. Yan po ang sabi ni Senator Risa Hontiveros. Sapagkat si Senate President Cheese tinalikuran si Senator Risa Hontiveros habang tinatalakay ang impeachment. Nako. Once we receive the article of impeachment trial by the Senate shall forthwith proceed. Giit ni Senator Risa Hontiveros. Nako. Marami talaga ang iiyak. Dito po sa impeachment na ito sapagkat mukhang hindi yata matutuloy at marami ang ayaw nang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Iilan na lang po mga kababayan, no, na mga senador. Si Coco Pimentel nagsasalita, si Risa Hontiveros nagsasalita, si De Lima wala namang numero yan si De Lima. Sa Senado nandun siya sa sa Kongreso, sa Kamara. Panalong-panalo na po si Vice President Sara Duterte. So yan, ano masasabi nyo? Sa palagay nyo po ba bastos si Senator Chis Escudero sa pagtalikod or sa tinalikuran niya si Risa Hontiveros habang nagsasalita? I think hindi mga kababayan sapagkat nonsense naman yung sasabihin ni Hontiveros, di ba? Bakit ka pa makikinig sa nagsasalitang alam mo na puro basura ang lalabas sa kanyang bunganga? It's better na talikurin na lang kita para hindi ko marinig ang mga sasabihin mo at huwag ka rin ma-stress. Di ba? Ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Ito nga yung sinabi ni Hontiveros. Sabi po ni Risa Hontiveros mga kababayan Hontiveros sa delay sa impeachment trial, let us all hope this is the last. Nakakabahala na ang paulit-ulit na antala sa proseso ng impeachment trial. Buwan na ang binibilang natin, sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Let us all hope this is the last delay. Nako,
Nako naman. Sobra-sobra na ang paghihintay ng mga Pilipino. Talaga ba? Hindi na po iisipin na ng ordinaryong Pilipinong impeachment. You know what? No? Wala po sa isip ng mga ordinaryong Pilipinong impeachment na yan. Sapagkat ang nasa isip po ng ordinaryong Pilipino ay how can we survive day by day. Di ba? Kasi sa sobrang mahal na mabilihin ng mga serbisyo sa Pilipinas, patuloy pang tumataas. Di ba? Hindi mo masasabi na yan ang iniisip ng Pilipino. Baka kayo lang. Kayong mga opposition, dilawan, pinklawan, di ba? Ang nag-iisip na hinihintay. Hinihintay doon ng mga Pilipino. Hindi naman yung hinihintay ng mga Pilipino. Alam mo kung anong hinihintay ng mga Pilipino? Ayuda. No? Kasi sinanay ng mga hinayutak na gobyernong ito no? Ayuda po ang inaantay ng mga Pilipino. Yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi po yung impeachment. Di ba? At saka makasurvive araw-araw. Kaya itong sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, wala ito. Wala ito mga kababayan. Ewan ko ba? Sino kayang mga Pilipinong sinasabi niya? Sa bagay, mga Pilipino rin naman sila. Di ba? Okay, anyway, ito pa mga kababayan. The impeachment complaint has been transmitted to the Senate. So it's best we leave it to the sound direct discretion of the Senate on how they plan on disposing of it. O yan mga kababayan, kahit nga si Martin Romualdez mga kababayan ay parang nawawala na ng pag-asa, no? Na matutuloy ang impeachment. Kasi tingnan mo yung sabi niya dito. Hayaan na lang daw yung Senado how they plan on disposing it. O yan mga kababayan. So, i-dispose na. Wala talagang walang napuntahan, no? Yung pagpipirma-pirma ng mga congressman. Sa bagay, nanalo naman sila, di ba? Because of the ayuda na ibinigay ni Speaker Martin Romualdez sa kanila. Okay? So ngayon, nakikita na po natin that mukhang klaro na, no? Na talagang pinupolitika lang nila si Vice President Sara Duterte. So ito pa mga kababayan, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako, mula po ito sa Bilyonaryo 6 hours ago. Sabi po dito, the Philippines has obtained 250 million euro in concessional financing from French government to support ongoing climate-related reforms and initiative. Naku po. Malaki-laking pera ito. Euro di ba? Mas malaki pa po ito sa dolyar. Mga kababayan. Ang tanong, saan ito mapupunta? Sa sinasabi nilang climate change, climate-related reforms and initiative. Hindi ba mga kababayan? Araw-araw, gumagastos po tayo ng billions of pesos para sa flood control projects na yan. Ngayon, uutang na naman po sila ng 250 million euro. Ano ito? Ilalagay nyo na naman po sa mga flood control projects kasi climate-related reforms. Di ba? Alam mo naman, parang ang nakikita lang natin dito na ginagawa nila para sa climate change, ay yung flood control projects. Okay? Uutangin na naman po nila ito mga kababayan na 250 million euros, no? Sino naman ang magbabayad? Taong bayan ang magbabayad. Hindi man lang natin siguro makikita. Yung mga proyektong ito. Sana maging transparent naman po ang gobyernong ito. Hindi po konting pera, no? Ang inuutang ninyo. Bilyones, trilyones po ang inuutang ninyo, no? Dapat magpakita naman po kayo ng mga resibo. Kung saan napupunta yan, di ba?
kung saan mapupunta yan, kung kanino mapupunta yan. Kasi hirap po ang taong bayan ngayon, no? Taghirap po ngayon. Tapos kayo sa gobyerno, utang lang ng utang. Basta may nagpapautang, utang ng utang. Paano tayo nito? Lulubog tayo nito sa utang, mga kaubayan. Di ba? Okay sana kung every year nababayaran din yan. May deficit na nga tayo eh. Di ba? Kapag nag-continue pa po ito, talagang lalaki po ang kakulangan natin, no, sa ating bansa. Grabe po ang ngiti dito ni Recto, no, dito sa picture na ito. Ikaw ba naman hindi ngingiti? 250 million euro yan, di ba? So, wow. Masasabi ko lang, wow. How much is the commission? Commission talaga. Yan, opinion ko lang yun At tinuhulaan ko lang baka may commission dyan, di ba? May commission ba dyan? Every closed transaction, di ba? Yung mga nako-closed deal ninyo from any banks, no? World Bank, dito kung saan-saan mga bansa. May commission kaya? Sir Recto sa bawat closed deal. Napapaisip lang tayo mga kababayan sapagkat isipin mo utang ka ng utang, wala man nakikita ang taong bayan, tapos uutang na naman. Di magdududa nitong taong bayan, saan ba napupunta yan? Saan ba yan napupunta ang perang ito? Wala man lang kami makita. Sa bagay, yung San Juanico mga kababayan, nasira daw. No? Nasira yung San Juanico after ng election ng 2025, pero nung Yolanda, hindi po nasira mga kababayan. Ngayong election, grabe, sabi nga ng comment kahapon, di ba? Kasi sinare din po natin yun kahapon. Sabi niya, grabe naman, ang lakas naman ng bagyong election 2025. Mas malakas pa sa Yolanda. Di ba? Kasi after election, nasira eh. What I'm trying to point out here mga kababayan, baka magkaroon ng corruption kasi mismo pong yung mayor duda kung talagang may sira ba or gusto lang ng mga politikong magkaroon ng corruption. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto na. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng Manila Bulletin tungkol sa pagka-appoint ni General Torre as Chief PNP. May reaction tungkol nito si Senator Jinggoy Estrada. Medyo nakatikim ng maanghang na salita itong si General Torre kay Senator Jinggoy. Ito po, dapat lang, no? title ng article is Not a Good Choice, says Estrada on arrogant, yan na, arrogant Torres appointment as PNP chief. So yan mga kababayan, not a good choice and arrogant. Arroganting PNP chief si Torre. Pero teka lang mga kababayan, no? Why are we blaming Torre sa pagkaka-appoint niya bilang PNP chief? Dapat ang sisihin natin yung nag-appoint sa kanya. Bakit niya pinili si Torre? Arrogante pala. At not a good choice ayon ka dito kay Senator Jinggoy. Dapat yung tinitira dito ni Jinggoy Estrada, no? Yung nag-appoint kay General Torre bilang PNP chief. Diba? Kasi si Torre wala namang magagawa yan kung ayaw sa kanya, kung hindi siya i-appoint. Diba? Dapat sinabihan mo sana yung the commander-in-chief, di ba? Wala, no? Walang wala sa natin, commander-in-chief, di ba? You don't have a good choice, no? Mr. President. You choose an arrogant PNP chief. parang ganun mga kawan. Diba? Kasi dapat talagang sisihin dito si Presidente Bongbong Marcos Jr. Not Torre. Torre is just only following orders. At kaya nga siya na-promote
because of that attitude, di ba? Na just following orders. Sino bang nag-o-order sa kanila? Di ba? Sino ba ang commander-in-chief? O, yan yung tanong natin. At alam nyo na ang sagot, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.